Gulat ako. Nung ako'y magsimula ang church, ang ating pananambahan, konti. Pagtalikod ko, biglang dumami. Masarap pong matulog. Ay. Naway ugaliin natin na ang araw ng linggo ay araw ng pagsamba. Kailangan nating dumating sa church ng maaga. Kailangan nating nandito tayo, hindi tayo nagkukumahog sa sisimula ng panambahan. Mga kapatid, yan po'y paalala sa mga taong nakakalimot. Tayo po'y manalangin. Salamat po, aming Diyos, aming Ama, sa iyong habag, sa iyong biyaya na patuloy na pumupuno at nagpapalakas sa amin. Sa iyong kagandahang loob na nagpapanatili sa amin sa kabila ng lahat ng aming mga kakulangan. Ang iyong tanging kagandahang loob ang aming inaasahang nagpapalakas at nagbibigay sa amin na manatili sa iyong katwiran at kabanalan. Sa pakikinig ng iyong mga salita, amin Diyos, sa mga katotohanan ng iyahayag sa umagang ito, patuloy mong pagpalain ng aming mga puso. Buksan mo ang aming mga isipan. Tanggapin nawa namin ng may kapangyarihan ng mga salita mo. Patuloy, O Diyos, na may pahayag namin ng iyong mabuting balita ng katotohanan, hindi lamang sa aming pananalita, maging sa aming mga buhay. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. At Amen. Tunay na pagpapala sa ating Panginoon na tayo muli ay makapag-aral at makarinig ng kanyang mga salita at ng kanyang wisdom sa pamamagitan ng mga aklat na ating inaaral every Sunday. And we are truly blessed that itong mga panahon nito ngayong November ay ating matutunghayan ang aklat ng Korinto na nabigyan na natin daan noong isang linggo sa kanyang pagsisimula. Noong isang linggo, napag-alaman natin na there was a problem in the church in Corinth at ito ay ang dibisyon o pagkakahati-hati na nangyayari sa loob ng iglesia. A very disturbing report na nakarating kay Paul at kanya itong muling tinugon sa pamamagitan ng kanyang liham. Kung ating lilimiing mabuti ang laman ng mensahe, it's not about the division. Actually, it's about the world's wisdom na umiiral sa mga mananampalataya sa church sa Corinth. Binigyan linaw ni Paul na God unified the church through Christ. And as Christians, they must practice unity in mind and judgment in every circumstance and not division among them. Yun ang kanyang binigyan diin sa verse 10. They must put their undivided attention to the true source of power and wisdom. And that's not the wisdom of the world, but the power of the cross. At palagi nating tinitingnan na ang church ay nananatili at naitayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mabuting balita, the power of the cross. The church established not by the wisdom of man or their faithfulness, but by the power of God, the power of the gospel. At sa umagang ito, sa diwang yan, nangyayari tungkol sa dibisyon, titingnan natin ang nilalaman ng mga huling bahagi ng chapter 1 patungkol sa karunungan at ating pinamagatan nitong the wisdom of division. Alam natin, the truth always divides. Christ, being the truth, divides or separate the good from evil, the truth from lie.
He unifies His people for Himself and separate them from the world. Kaya nga, when we are justified, we become holy, at ang ibig sabihin ng holy is to separate. Tayo inihiwalay ng Diyos mula sa sanlibutan at dinala sa pagpapala ng Kanyang paggawa sa ating mga buhay. Before unity, there is division, and before division, there is unity. In biblical term, ginagamit malimit sa Bible ang mga salitang ito: separation, division, and unity. Sa Old Testament, in Genesis particular, ay nasaksihan natin noong ang mga tao ay nagtayo ng Tore ng Babel, na sila'y nagkaisa para magrebelde laban sa Diyos, at pinaghiwa-hiwalay sila ng Diyos sa pamamagitan ng lingwahe. Ginulo ang kanilang isipan sapagkat sadyang hindi kasuklam-suklam sa Diyos ang magmataas sa Kanyang harapan. At isa rin sa aking nabasa nang habang naghahanda ako nitong ating pinag-aaralan sa Dust to Glory kay Solomon, ay ginamit muli yung paghahati. Nung minsan na mayroong dalawang babaeng lumapit kay Solomon para humingi ng advice patungkol kung kanino mapupunta yung bata. Parehong dalawa ay nakiklaim na ang batang yon ay sa kanya. At sa wisdom na pinagkaloob ng Diyos kay Solomon, kung paano niya pamamahalaan ang bayan ng Diyos, ay kanyang sinabi at iniutos na patayin ang bata at hatiin sa gitna. At sa pamamagitan ng deklarasyon na yon ni Solomon, ay lumabas ang katotohanan. Yung babae na maigi pala pag ako'y nabubulol, nagsasalita kayo. Nagpaubaya ay ang tunay na ina. Pwede ng preacher. Thank you. And ilan lang yan sa mga verse na nakitaan natin ng mga bagay patungkol sa division, paghihiwalay, separation, and unity. At nakita nga natin na ang problema sa Corinth, bagamat sa maraming sermon na ating narinig, kapag binasa ang 1 Corinthians 1, palagi sinasabi ay tungkol sa division. But if we study the context, it's not about division. It's about the wisdom of the world and the wisdom of God. Kaya nga, sa nangyaring division, dito binigyan ni Paul ng magandang paliwanag ang kanilang problema patungkol sa pagbabahabahagi upang makita kung ano ang karunungan ng Diyos. Basahin natin sa wikang Tagalog. Sundan niyo ako sa verse 18. 1 Corinthians 1, verse 18 hanggang 31 at aking babasahin. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay na debatista ng kapanahon ng ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahihintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip,
minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakot sa Kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinangangaral, na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Ang mga Diyo'y humihingi ng himala bilang katunayan, karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit pa sa karunungan ng tao, at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasan higit pa sa kalakasan ng tao. Mga kapatid, alalahanin ninyo ng inyong katayuan noong kayo tawagin ng Diyos, ilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika sa paningin ng tao. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa, at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino man ang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa niyo kay Kristo Jesus, na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga tulad ng nasusulat, ang sino mang magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang ginawa ng Panginoon. Purihin ang salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. Paul defined very clearly that it is wisdom of the world that caused division among brothers in Christ. They have divided attention to the things of God and the things of men. Ito ang problema ng mga taga-Korinto. Sila'y nalilito. They lost their focus on Christ, but in God's supreme wisdom, there is a purpose in division. The gospel creates division for those who are saved and for those who are perishing. Yung salitang perishing ay salitang malalim. Ano po? In biblical terms, palaging ginagamit yung salitang perishing bilang sinasabing mga naligaw ng landas. Pero merong mas madiin na kahulugan yung salitang perishing, sapagkat ito ay umuugnay doon sa mga taong parurusahan ng Diyos. At dito, ginamit yung term na perishing. Kung ating titingnan, Jesus Christ came to bring division. This division is between those who love Him and those who do not. He is being clear to all who follows Him. Allegiance to Him will mean alienation from those who rebel against Him, even among family members. At napakaganda na sinasabi ng Lucas 12, 49 hanggat 50. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko kung hindi pagbabaha-bahagi. Mula ngayon, ang 5 sa isang sambahayanan ay mahati 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3.
Ang ama laban sa anak na lalaki, at ang anak na lalaki laban sa ama, at ang ina laban sa anak na babae, at ang anak na babae laban sa ina. Ang biyen ng babae laban sa manugang na babae, at ang manugang na babae laban sa biyen ng babae. Sinasabi rin ni Jesus sa mga ito, kapag nakita niyong kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi niyong uulan. At ganun nga ang nangyayari. At kung umiihip ang hangin mula sa katimugan, ay sinasabi niyong iinit. At nagkakaganon nga. Mga mapagkunwari, marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi nyo nauunawaan ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi nyo mapagpasyahan kung ano ang dapat ninyong gawin kapag ikaw ay sinakdal, sikapin mo makipagkasundo habang may panahon, baka kalat ka rin kanya sa hukuman at ipag-utos ng hukom na ikay bilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Naparito ang Panginoon para hindi dahil sa kapayapaan, kung hindi sa pagkabahabahagi. Sapagkat kung ating titingnan, ang pagbabahabahagi ay isang pangit na bagay kung titingnan natin sa mundong ito. Isipin mo ang isang buo ay hahatiin mo into parts. Hindi po ba? Pwede ba pakitali mo na yung batang yan? 3 beses lang palakad-lakad. Nauunawaan natin palagi na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano at kalooban ng Diyos. Walang makakaarok sa wisdom ng Panginoon. Sabi nga ng verse 24, subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Jesus Christ is the wisdom of God. Who can comprehend the wisdom of God? Ang buong aklat ng Job ay diniskas sa mga bagay na ito patungkol sa karunungan ng Diyos. At sabi nga ng Romans 11:33 to 36, who has known the wisdom and ways are beyond human understanding? Who has known the mind of the Lord, or who has been able to give him advice? No one can understand God's thoughts except the Spirit of God. Only those with God's Spirit can understand the truth revealed by God, such as Christ's crucifixion, sabi ng 1 Corinthians 2:14. Sino nga ba ang makababatid ng karunungang nagmumula sa Diyos o ang isipan at pamamaraan ng Diyos? Kaya nga mapalad tayong lahat dahil nasa sa atin ang Panginoong Jesucristo. Ang mga taong wala sa Panginoong Jesucristo, kailanman hindi nila mauunawaan ang kalooban ng Diyos. Palagi silang manghuhula kung ano ang nais sabihin ng Diyos. Wala silang pag-ibig sa salita ng Diyos. Salamat na lamang at nakilala natin ang ating Panginoon. At malimit sinasabi, kahit nandyan ang Biblia at available sa lahat, it is the Spirit of God na nagbibigay sa atin ng karunungan para maunawaan ang kalooban ng Diyos. Maraming sasabi, mahirap unawain ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga kinakailangan na ang salita ng Diyos ay magkaroon ng katawan, ang Panginoong Jesucristo. At nasaksayan natin sa pamagitan niya ang katotohanan at ang biyaya ng Diyos. Nakita natin mismo sa katauhan ng ating Panginoon kung sino siya, na sinasabi ni Paul sa mga talata na siyang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. The gospel declares the foolishness
of the wisdom of the world. Ito ang sabi niya sa verse 20 to 25. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong? Mga tagapagturo ng katusan, ng mga magagaling na debatista sa kapanahon ng ito. Ipinakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan, ito ay pawang kahangalan lamang. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa Kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinangangaral, na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan, karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo, maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao, at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasan higit pa sa kalakasan ng tao. Sino nga ba ang magkaakala? Ang Diyos, ang Panginoong Kristo ay ipinako sa krus. At ito ang nagdala ng kaligtasan sa ating lahat. Kapag sinabi natin Christ crucified, hindi lamang nagsisimbolo ito ng kaligtasan para sa atin, kung hindi ang isang ipinahihiwatig nito ay ang Diyos ay nagbaba ng kanyang hatol sa lahat ng tao. Only in Christ's death, the sinner is justified, and it is the work of God and not of man. Hindi kayang unawain ng tao ang pagkapako ng ating Panginoon sa krus, ang kanyang kamatayan sa krus ay daan para tayo iligtas. Hindi ito sadyang maunawaan ng isang ordinaryong isipan kung wala ang tulong ng banal na Espiritu. At tatandaan natin, maging ang kanyang mga alagad ay hirap na hirap maunawaan ang katotohanan na ito, na ang Panginoon ay papako sa krus, mamamatay at mabubuhay na muli. Man in its pride cannot accept that he cannot do anything to save himself. Yan ang pagmamalabis ng tao. Hindi dahil wala siyang alam, hindi dahil hindi niya naiintindihan, kundi dahil sadya siyang mapagmataas bilang isang makasalanan. Sa kanyang pride, kaya kong iligtas ang aking sarili. Sa kanyang pride, hindi ko kailangan ang tulong ng Diyos. That's why they reject Christ. Ayaw nila ng tagapagligtas. Sa konsepto ng kanilang isipan, taglay ang kanilang kakayahan, taglay ang kanilang karunungan, kaya kong iligtas ang aking sarili. Meron akong magagawa. And that's foolishness. Yan ay kahangalan. Nung sinabi nga ng Panginoon, ang kahangalan at ang karunungan patungkol sa nagtayo ng bahay sa bato at sa buhaginan, doon natin lubos na naunawaan na sa kabila ng kahangalan, ang tao ay patuloy na ginagawa kung ano gusto niyang gawin at ayaw niyang sumunod sa Diyos. God destroyed the wisdom of the world through Christ's crucifixion. Ano ba ang kahalagahan ng Christ's crucifixion? Sa ating pag-aaral, alam natin na ito ang kabayaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Dahil sa pagkapako sa krus, tayo ay pinalaya ng Diyos mula sa kasalanan, mula sa paggawa ng diablo, at inilapat ang katwiran ni Kristo sa ating lahat. At iyon ang kapangyarihan ng krus. Iyon ang kapangyarihan sa likod ng ating mga pananampalataya. Sino nga ba ang magkakaakala na ang kamatayan ng Panginoon ay tagumpay ng Diyos?
Kung ating titingnan, noong ang Panginoon ay papatayin, makita natin hindi maipinta ng mga alagad niya ang kanilang mga mukha. Hindi sila makapaniwala. Sa kanilang pagkakilala, ang Panginoong Kristo ay Diyos. Pero matanggapin na ang Diyos ay mamamatay sa krus ay hindi maarok ng kanilang isipan. God wisdom pulled the wisdom of the world. The one they reject is the one who will bring salvation to men. Papayag ka ba na ang buhay mo, ang iyong eternal life, ay pagkakaloob sa iyo ng isang karpintero? Marami ang hindi makapaniwala. Maging ang mga kapatid ng Panginoong Kristo. Sino ang maniniwala na ikaw ang tagapagligtas? Kilala ka namin simula nung una. Simula nung bata ka hanggang lumaki ka, kilala ka namin lahat. Anak ka ni Joseph, ikay isang karpintero. Sino mag-aakala na ikaw ay tagapagligtas? Maari sa ating lahat, madaling sabihin, maaaring sa ating lahat na nabasa na ang Bible, paniniwalaan natin ang mga bagay na yan. Pero sa panahon nila, lalo na sa mga Hudyo na nabuhay noong mga panahon na yon, kilala nila mismo ang ating Panginoong Kristo na isang tao. Sino ang maniniwala na siya nga ang Messiah? Sino ang maniniwala na siya nga ang ipinangako ng Diyos para sa kaligtasan ng tao? Para sa kanila, ang kamatayan ng Panginoong Kristo ay symbol of defeat. Saan ka ba nakakita na namatay na siya pabida? Ano po? Ang kanyang kamatayan, ang kanyang walang pagtutol na pagpapako sa krus ay pagpapakilala ng kahinaan. Pagpapakilala ng defeat. Pero sa krus na yon, na kung saan ang ating Panginoon ay hiniya at pinatay at ibinayubay sa krus, ay ang tagumpay ng Diyos. Dahil sa kahihiyan ng ating Panginoong Kristo, dahil sa kanyang tinamong kamatayan, na sa tingin ng marami ay kahinaan, ay siyang naging sanhi ng ating kaligtasan. God's choosing bring those who are proud into their knees. Sa pamamagitan ng pagpili ng Diyos, dinala niya ang lahat ng mapagmataas sa kanilang pagluhod. Sabi nga ng salita ng Diyos, sabi ni Paul, God chose what is folly on this world to shame the wise. God chose the weak to shame the strong. And God chose the law and those who despise to shame those who are proud. Palagi natin nakikita sa prinsipyo ng Diyos ay tunay na kabaliktaran ng prinsipyo ng mundong ito. Kung nakikilala natin ng Diyos, nakikilala natin ang kanyang pamamaraan, palaging baliktad sa takbo ng sanlibutan. Palaging nakasalungat sa sinasabi ng sanlibutan. Sa sanlibutan, sikat ang nasa itaas. Pero sa kaharian ng Diyos, ang siyang pinakamababa sa lahat, ang siyang dakila sa kanyang kaharian. Doon pa lamang makikita na natin, hindi po ba? Totally opposite. Kaya naman, tunay tayo mamamangha kung paano tayo tinawag ng Diyos, mga kapatid. Kung bakit tayo naririto. Kung bakit tayo pinili niya para makilala siya. Sapagkat hindi lahat
ay binigyan ng pagkakataon na makilala ang Diyos. Makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kung titingnan natin ang ating mga sarili, sa tingin nyo ba papasa tayo sa standard ng Diyos kung ating pagbabasihan ang sarili nating kaisipan? Kung ating pagbabasihan ang sarili nating kakayahan na mag-compare, iniisip mo pa lang, pagising mo sa umaga, pagtingin mo sa harapan ng salamin, sa tingin mo ba, save ang taong ito? Doon pa lamang sabihin natin, baksak na. Kaya nga lang, ang pamamaraan ng Diyos ay hindi pamamaraan ng sanlibutan. Salamat na lang sa kanyang karunungan at sa kanyang mga salita, itinuro sa atin na kailangan ka magpasakop sapagkat wala ka namang talagang magagawa o maiaambag. Salamat na lamang ganoon. Sapagkat kung hindi, tayo na pinakakawawang tao sa balat ng lupa. Hindi kayo nakakahabag ba yung mga taong nagpipilit gawin ang lahat para mapalapit sa Diyos? Pinipilit niyang gawin ang lahat ng bagay na sa tingin niya ay mabuti, ang pinakamabuti, ang pinaka-the best para sa Diyos. Pero sa kabila ng lahat, ay hindi niya natututunan at nalalaman ang panuntunan ng Diyos. Salamat sa biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Na ang bagay na katanggap-tanggap sa Diyos ay yung mga bagay na kahangalan lamang sa mundong ito. Salamat dahil tayo mahina. Salamat dahil wala tayong masyadong alam. Salamat dahil punong-puno tayo ng kakulangan. Sapagkat ang mga taong nagpapakumbaba, ang mga taong sa tingin ng marami ay siyang walang naunawa, na siyang pinakaaba, ay pinakadakila sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi ang tungkol sa estado ng ating pamumuhay. Baka sabihin nyo, mabuti na lang na mahirap ako, maliligtas ako. Ikaw mayaman ka, hindi ka maliligtas. Kasi maaluman ka sa buhay. Hindi po natin nakikita ang ganoon kung paano ang sinasabi ng salita ng Diyos, kung paano siya pumipili. Palaging tumitingin ng Diyos sa puso ng kanyang ililigtas, na siya rin naman ang nagkaloob. In God's supreme wisdom, sa ating conclusion, He created division or a separation for us to be united in Christ. Since division was already accomplished its purpose, there should be no division among the church. We are all one in Christ. As one body, let's unify ourselves in Christ's truth and separate ourselves to the lie of Satan. Ano ngayon ang dapat nating tingnan, mga kapatid? By this truth, boasting is not about our knowledge or about our accomplishment, but it is the Lord that we should boast. Yon ang pangwakas ni Paul. Kung meron dapat ipagyabang natin ay ang krus. Kung merong dapat ipagmalaki, ang ipagmalaki natin ay si Kristo. Sapagkat walang puwang sa kaharian ng Diyos ang patuloy nagmamalaki para sa kanyang sarili. Ang dibisyon o pagkabahagi ay ginamit ng Diyos para tayong lahat ay maging kaisa ng ating Panginoong Jesucristo. So ang pagbabahagi ay hindi na dapat nakikita sa loob ng church. Nangyari na
kung ano ang layunin ng pagbabahabahagi sa ilalim ng karunungan ng Diyos. Kaya naman, mga kapatid, salamat sa Panginoon na tayong mga mahihina, na tayong kinikilala na ang sarili natin walang magagawa kung walang ang Diyos sa ating mga buhay, ay tunay na binigyan ng Diyos ng kanyang karunungan. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayong manalangin. Sa mga bagay na aming narinig, sa mga bagay na aming nalahad sa aming kalagitnaan, isa lamang po, Panginoon, ang mga bagay na nais mo pong sabihin sa amin, na sa inyong dakilang karunungan, tunay na dapat kaming mananan. Kabi-kabila, na sumasaisip po namin, nararanasan namin ang karunungan ng sanlibutan ito. Pero kami, inalis mo po, Panginoon, sa sanlibutan upang ibigay sa amin ang karunungan, ang kaisipan na siyang meron ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, O Diyos, na naunawaan po namin ang mga salita na iyong binabahagi. Sapagkat ito'y patotoo na kayo kumikilos sa amin. Natunay nga na ang katotohanan ng lahat ng mga bagay na iyong sinasabi ay nakauunawaan po namin, higit hindi lamang sa aming mga isipan, kundi sa aming mga puso. Kaya naman lubos po namin itong pinagpapasalamat sa inyo. Patuloy nawa, O Diyos, na punuin mo ang aming isipan ng iyong mga katotohanan. Patuloy na bigyan mo kami ng pagnanasa na may sakatuparan ng mga bagay na aming mga matatanggap ayon sa iyong mga salita. Magkaroon kami ng mas malalim na kaunawaan ng pagkakilala sa inyo upang sa gayon, Panginoon, patuloy kayong makakilos sa aming mga pananampalataya. Kailangan namin kayo, aming Diyos. Hindi po kami makasusulong kung wala po kayo sa amin. Kaya naman, patuloy nawa na pagpalain mo po kami ng patnubay ng iyong karunungan at patuloy ng biyaya mo magpuno sa lahat ng aming kakulangan. Sa iyo ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.